Ang awit 23 na binasa natin kanina ay naglalarawan ng ganap na presensya ng Diyos. Sa chapter na ito, inahalintulad ni Haring David ang pakikipag-ugnayan ng mga hinirang kay Yahweh. Ito ay sa pamamagitan ng isang pastol at ang kanyang mga tupa. Mapapansin mo dito sa awit 23 na kahit saan magtungo ang mga tupa at anuman ang kanilang pinagdadaanan, ang presensya ng kanilang pastol ay parati nilang kasama. At nanatili ito sa buong buhay ng mga tupa. Noong 2011, may isang Filipino theologian na gumawa ng isang systematic theology ng presensya ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Dr. Athena Gorospe ng Asian Theological Seminary. Nabiyayaan po ako na madinig yung dissertation na ito na kanyang ipinahayag. At ito po nag-udyok sa akin ng desire na palawigin pa ang aking kaalaman tungkol sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, sa pangunahing pahina pa lamang ng aklat ng Henesis, hayag na ang presensya ng Diyos. At ito ay patuloy na naranasan ng tao sa buong Biblia hanggang sa panahon natin ngayon. Sa systematic theology na ginawa ng lingkod na Diyos na ito, merong 5 kategorya ang presensya ng Diyos. At bago ko pang banggitin ang mga ito sa inyo, mga kapatid, nais kong sabihin muna sa inyo ang title ng mensahe natin ngayong umaga. Ito po ay yung The Fullness of God's Presence. The Fullness of God's Presence. At ito po hinango ko sa awit o Psalm 16 verse 11 na pinahayag sa New King James Version. Ganito po ang pagkasalin. Nababasahin ko sa inyo. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ulitin ko You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Hallelujah. The fullness of God's presence. The fullness of God's presence. Ito yung 5 sangkap nito. No? The fullness of God's presence. Yung una, the structural presence of God. Pangalawa, the accompanying presence of God. Ang pangatlo, the tabernacle presence. Pang-apat, yung theophany, at ang panglima, yung incarnational. Mga madalas kong banggitin itong incarnational sa inyo. Tingnan natin isa-isa. Yung una, structural presence. This is God's presence in all of creation. The omnipotent, the omniscient, and the omnipresent God. Pinapakita dito yung presensya niya sa sannilikha o sa lahat ng nilikha. In all of creation. Sa Romans chapter 1 verse 20 sa New King James Version, itong sabi ni Apostol Pablo, For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen,
being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. For since the creation of the world, His invisible qualities are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ito yung pagkasalin sa mabuting balita, Biblia. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang Kanyang likas na hindi nakikita, ang Kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang Kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng Kanyang mga ginawa. Lantad lantad na sa buong creation, sa lahat ng likha, ang Kanyang presensya. And this talks about the omnipotent, all-powerful, ibig sabihin, the omniscient, all-knowing, at yung the omnipresent God, God who is present in all time and in all places. In all times and in all places. Ito yun, yung presensya ng Panginoon. Ito yung structural presence of God. Na kahit na hindi ka born-again believer, nagtatanong talaga deep inside yung puso mo kung titignan mo na lang yung kalawakan, kahit na mag-aral ka ng science, trillions of stars and universe, trillions of stars and galaxies in the universe. Lahat yan gumagalaw, may sinusunod na orbit, pero hindi nagbabanggaan. Tapos yung isang maliit na speck of dust compared dun sa kalakihan nito, yung tinatawag nating Earth, yung ating planeta. Tapos kung talagang nag-iisip ka lang, talagang tatanungin mo paano nangyari ang mga ito? Sigurado hindi aksidente. Nakatulad ng Big Bang Theory, hindi aksidente ito. Yung pangalawa, the accompanying presence of God. Accompanying presence of God. It is God's presence in every season of our journey in life. God's presence in every season of our journey in life. Comparable to Israel's journey towards the Promised Land. Di ba, patungo sa Promised Land, itong kanyang hinirang yung bansa ng Israel, yung presensya ng Diyos, ipinamalas niya by being a pillar of cloud in the morning and the pillar of fire by night. Nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Sa umaga, dahil sa kainitan ng ilang, siya ay isang ulap na nagbibigay sa kanila ng silong. At sa gabi, siya isang apoy na nagbibigay ng init at nagproprotekta ka sa kanila sa ilang, sa mga mababangis na hayop. Dito rin, pinakita, comparable din ito sa lahat ng mga struggles ng bansa ng Israel. At lahat ng kanilang mga victory, kasama na dito, makikita natin. Alam nyo, yung accompanying presence na to, talagang very real. No? Hanggang ngayon, mamaya, ibibigyan ko pa ng kwanyan, ng linaw yan. Sabi sa Psalm 23, verse 4, sa New King James Version, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Sa mabuting balita, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay. Kita mo, yung presensya ng Panginoon na nananatili kahit na ikaw ay nasa libis ng kamatayan.
Madilim na libis ng kamatayan. God's presence is there with you. Nasa iyo. Lahat ng mga heroes of faith sa Biblia natin, kung mababasa, ay dumaan sa paglalakbay tungo sa kaganapan ng kanilang pananampalataya. At sa lahat ng panahon, naroroon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ni Yahweh. Kasama nila. Saan man sila magtungo. Yung pangatlo ay yung tabernacle presence of God. As in tabernacle, no? Covering. Covering. This is God's presence in time of worship in a specific place, katulad ng sanctuary, church sanctuary, temple, prayer mountain. Yan, prayer mountain. Or during yung personal quiet time natin or devotion. Ito yung tabernacling presence or tabernacle presence of God na ipinapamalas niya sa mga pagkakataong ito. Hindi ba, minsan nagwo-worship tayo together sa church, ano? Tapos biglang kikilos ang banal na espiritu. Tapos iba talagang dating sa atin eh. Na sometimes yung awit napapatagal pa yung worship natin. Nagre-raise lang tayo ng kamay, no? Kasi kumikilos na yung nagiging totoo. Nagiging totoo yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin habang tayo nagsasama, nagtitipon. Pangako niyan, if 2 or 3 are gathered in my name, I will be in the midst of them. There are times that this happens to the Holy Spirit. Nararamdaman natin ito, kumikilos eh. May mga times nga kami sa magkakasama mga pastor, nagwo-worship together, sumasama sa mga gathering every month. Sometimes dumadating yung pagkakataon na titigil kami during worship tapos wala, nakaluhod na lang lahat. Yung iba nagtatangs na, yung iba naman umaawit, yung sarili nilang awit. Yung iba nagpapahayag ng kanilang papuri sa Diyos. Kumilos kasi, no? Naging totoo yung tabernacle presence. And most of the time, sa lahat sa inyo na faithful o kaya talagang nag-aasam-asam ng kanilang personal time with the Lord, yung quiet time na ito o yung devotion nila, often o kadalasan, magiging totoo sa experience mo yung presensya ng Diyos. Ang tawag dito, tabernacle presence of God. Sabi sa Psalms 23 verse 2, He makes me lie down in green pastures. Kita mo, no? He leads me beside the still waters. He restores my soul. Pagkapagod na talaga kailangan ng kaginhawaan Kailangan ng restoration ng Panginoon. Kailangan yung kanyang hipo. Nangyayari yan sa personal time natin, sa quiet time natin, sa devotion natin sa Kanya. And sometimes, as we worship together. Ito yung naggagawa ng tabernacle presence sa bawat isa. Yung pang-apat, tama ba? O, pang-apat na, ay yung tinatawag na theophany. O, huwag kayong matakot sa theophany. Ang ibig sabihin ng theophany ay God appeared physically. Yung physical experience of God. Physical experience of God. Sa Biblia, makikita mo to. Sa panahon ni Abraham, nung tinawag siya upang pumunta sa isang lugar na sabi ng Panginoon na pagdadalhan ko sa iyo. Tapos yung mga pangako niya sa kanya, yung during the time nag-set up siya ng altar, no, para i-present si Isaac.
Meron talagang physical encounter with God. Si Moses. No? Si Moses, di ba? Yung sa burning bush. Now, many times, nakikita mo dito talagang physical ano to eh. No? God appeared physically to them. Si Jacob. Alam natin yung kwento ni Jacob na during the time na nakipag-wrestle siya sa angel at marami pang iba na makita natin yung God appearing to Jacob. Si Isaac, isa rin ito kasi kasama din yan na pinangakuan na I will make you a great nation Si Elijah, no? Si Elijah, nakita natin yung chariots of fire at may mga instances na God appeared, no? Physically. Sa New Testament, si Paul, no? Si Apostle Pablo, di ba, yung the road to Damascus, papunta siyang Damascus, tapos biglang merong isang blinding light na lumabas. No? Na blind lahat ng mga kasama niya, pero may isang boses na nadinig nila na ito pala, yung Diyos na mismo nangungusap kay Paul na sinabi na, Paul, why are you persecuting me? Si Isaiah, si Adam and Eve, siyempre, noong nilika, nakikita nilang Panginoon in physical form. So these are things that are, ito yung ibig sabihin ng theophany. Now, I don't know kung nangyayari pa sa atin ito ngayon, pero merong mga testimonies, yung mga present heroes of faith natin, na nakukwento nila ito Ito yung nag-lead sa kanila sa kanilang ministry. Maurice Cirulo, Bill Bright, kaya nabuo yung Campus Crusade for Christ. Sa kanya naman, audible voice ang nadinig niya. Hindi lang through, audible voice of God. Ang sinasabi niya sa kanyang testimony. Kaya nabuo yung Campus Crusade for Christ. Si Benny Hinn at marami pang iba sa present time natin. Alam ko yung mga heroes of the faith in the 20th century. Na alam ko siguro pag magte-testimony sila, babanggitin din nila ito. Ito yung theophany. Ang panglima, incarnational. Ito, madalas ko i-share, Incarnational, Incarnation. Ibig sabihin, Christ in the flesh or the Word of God in the midst of us. Yung sinabi sa John 1:14 sa New King James Version, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nagkatawang tao ang Diyos, si Kristo Jesus. Nag-incarnate siya. And because He is the Word of God, yung Word of God na ito, yung mga pangako na ito na binibigay niya sa atin, nag-i-incarnate din, nagkakalaman din sa ating buhay. Nangako siya, pinanghawakan natin ang pangako, tapos yun nagkakalaman dahil naisakatuparan So, ibig sabihin, yung salita, nagkalaman. Ito yung incarnational presence of God. The Word became flesh. Nagkalaman ang salita. Unang-una niyan, siyempre, nung si Kristo Jesus, ipinanganak. Dito sa atin, naging tao. Dahil yung God Himself became flesh. And because Jesus Christ is the Word of God, dahil siya yung salita, yung mga pangako sa salita ng Diyos na nangusap sa iyo o nagrema sa iyo. Ibig sabihin, nangusap sa iyo yung Panginoon, Tapos pinanghawakan mo, nag-faith ka dito. Pagka ito ay naisakatuparan, nangyayari dito, nagkakalaman din ito. Ibig sabihin, nagkakatotoo. Kakatotoo. And this happens, alam ko, marami tayong experience niyan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na yung sarili nating journey na ito. In the journey of our lives, yung God's presence is there. Pero mayroong mga
merong mga times na yung presence niya talaga na ito, makakategorize dito sa 5 ito eh. May lalagay natin eh. Kanina, minention ko na itong linggong ito talagang punong-puno ng punong-puno ng excitement. Kasi dinalaw na naman tayo isang bagyo hindi natin masyadong pinansin tong bagyo na to kasi sinabing mga nakaraan na bagyo, wala naman nangyari, no? Pero ito talagang nung dumaan sa atin yung bagsik niya, no? Nagkabinahanan naman tayo. Kasama yung lingkod dito. Sa akin, personally, yung naging totoo sa akin dito yung accompanying presence of God. Kasi naalala ko yung pangako niya sa Isaiah 43 verse 2, when you passed through the waters, I will be with you. Lumubog tayo Maraming mga kapatiran na lumubog din sa baha Now, when you pass through the waters, I will be with you. Sasamahan kita, kasama mo. Alam ko, marami sa inyo nasamahan ng Panginoon. Yung accompanying presence niya to. Alam niyo, yung accompanying presence na to, hindi lamang yung sa buong buhay mo, pero every season of your life. Every season of your life. So ito naging totoo sa akin. Madalas, sa inyong mga kapatid, yung incarnational presence niya. Kasi yung mga pinanghawakan nating salita, for my God shall supply all your needs. Diba? Tapos ito, talaga nakikita mo, nangyayari talaga. Incarnational yan. Kasi sinabi sa salita ng Diyos, tapos nagkalaman, naging totoo. That's the incarnational presence of God. So makikita mo, talagang ito talaga very real about siya sa atin. Sa journey natin na ito, as a Christian, dumadaan tayo sa iba't ibang mga iba't ibang mga pagsubok. Dumadaan tayo sa ilang tatawid tayo ng dagat. Si Moses nakatawid because of the presence of God, pati si Joshua. Pero hindi lang 'yun Alam niyo yung presence ng Panginoon. Hindi lamang dun sa pain, dun sa masasakit, mapapait na pangyayari sa ating buhay. Pero dun din sa mga victories natin. Sa victories. Yung victory niya na binibigay sa atin. Ando dun din na pag tayo ay nagse-celebrate ng ating victory, God's presence is also there. Siguro sa pag-celebrate ng victory, baka sa makakategorize ko na pwedeng incarnational, pwede ring tabernacle na presence of God. Itong nakarang linggo, medyo din sa akin medyo nagminister din uli yung kanyang accompanying presence sa akin as my God, talagang sinamahan niya ako. Marami akong ngayon may mga may mga struggles ako na God was there always. Recently, isa na lang yung nangyari sa family namin, hindi ko na i-elaborate yon, pero God's accompanying presence is always there with us. So sana po natutunan tayo dito sa message na ito. Parating bigyan natin ito ng pagnilayan natin. Kasi very very exciting yung topic na to when you think about or dwell about the presence of God. Hallelujah. Ngayon po tayo dadako sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming natutunan ngayong umaga.
the fullness of God's presence. Nanalangin kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ise-celebrate namin to sa aming buhay. Anuman ang season, o anuman ang panahon na pagdaanan namin sa aming personal journey na ito, sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Ama, maalala namin yung mga bagay na ito. At anuman ang mangyari, Lord, ise-celebrate namin yung presence mo. Sa ngayon, O Diyos, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Ulysses. Patuloy na abutin mo sila ng iyong tabernacle presence at yung accompanying presence mo, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, na i-sustain mo ang bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga napinsala, O Lord. Salamat po sa pag-ibig mo na nananatili araw-araw at salamat sa ganap mong presensya, the fullness of your presence. Salamat po, O Lord. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen.